Oh yes, brother Jando, go ahead, bro. Yan muna baka mawala ulit. Okay, sige. Sige bro, okay, Okay, bigay tuloy-tuloy na na natin tayo kay ano. kay Bro Jared. Okay. Go, Brother Jared, good evening. Magandang gabi sa inyo, mga kapatid. So, kumusta ang biyahe yung pabalik? Nakakahilo bro kasi ang haba ng ng From pauwi from ko bro. Bohol, ano pala sinakyan niyo, bro? Eroplano or barko? Eroplano bro. Nag-eroplano kayo. Then, saan kayo naglanding? Sa Naiya? Naiya terminal. And then, bumiyahe ka pa Pampanga or Bulacan? Pa Quezon. Quezon City or Quezon Province? City bro, city. Quezon City. So, makakapagod kayong biyahe nun. So, kumusta ang experience nyo sa Bohol? Ayos naman bro. Masaya kasi nakita ko sila Bro Jando at yung ibang mga CFD. Sayang nga wala si Father Darwin dun eh. Yun talagang highlights. Okay lang naman kung gustuin mo bumalik doon para makita si Father Darwin, you are very welcome. Pero sa ngayon, gusto mo na kitang tanungin doon sa experience mo muna. No, ano ba, kumusta ba yung pagtanggap nila sa iyo? Ikaw ba doon ay minaltrato ng masama or tinakot ka ba doon para maging mabait ka? Pwede mo bang i-share sa amin your personal thoughts? Unang-una bro, pagdating pa lang namin, nagdududa na kami, tsaka yung kasama ko, sinasabi, baka mamaya, mapano ka dyan, Bro Jared, kasi hindi rin dapat tayo magtiwala dyan dahil nasa ikalawang Timoteo 3:1, nasa panahong mapanganib na tayo. Sabi ko, huwag ka mag-alala, mga CFD naman yan. Sabi ko, hindi naman tayo gagalawin yan. Tapos yun, nagulat kami, pagbaba namin ng eroplano, may sumalubong sa amin. At yung sumalubong sa amin, CFD, yung mga anak ni Bro Kaloy, yung president ng CFD dati. Yun, natuwa kami. Tapos, nagulat kami, pinatuloy kami kasi ang tanong ng kapatid ni Erin, meron ba kaming matutuluyan o kaya may hatid kami sa hotel? So, hindi bro, may apartment kami. Talaga. Nung pag namin, ayos bro. In-airconan pa nga kami, kaya nagtataka nga ako itong mga SDA ba't ayaw lumaban kay Father Darwin? Tsaka ayaw dumayo dyan sa sa Bohol eh. Hindi naman sila nga ng mga CFD. So, Bro Jared, libre yon, libre yung inano nyo, pero naka-ready kayong mag-hotel, ganon? Ano ba yung plano nyo? Bro, kasi magpapabook na sana kami ng hotel kasi meron kasing SDA debater, hindi ko na napapanggitin ng pangalan, nagwa-warning. Ako, yari ka dyan. Mayroon pala kayong natanggap na pala, parang ready kang mag-book ng hotel, yung mga medyo lang, siyempre, mahal yung so mga mumurahin, ganon. Mayroon ka sanang plano. Yun lang sana bro. Nagulat kami. Tapos nakalibre kayo. Nakalibre. About naman yung pagkain, Bro Jared, kumusta naman yung pagkain? Binigyan ba kayo ni Brother Kaloy ng mainit na sabaw lang or may kasamang laman? Grabe bro. Umaga pa lang, talaga. inihaw na isda. Ay, sarap nun. Kasi, yun, si fisherman yun, si Kaloy, Brad Kaloy. Fisherman yun. Yun ang pinaka-buhay niya, fisherman. Pero, sabi mo, Brother Jared, kasi kaganina, nabanggit mo kaganina lang, pinapakinggan kita na yung kasamahan mo nagdududa na baka ambangan kayo, may mga sasalo sa inyong ibang lalaki. Pero ba't sabi mo ikaw nagtiwala ka kaagad na hindi mga CFD yan? Paano nagkaroon ka ng tiwala sa CFD bigla na kung sabaga naging kampante ka sa CFD habang yung kasamahan mo parang nagdududa, ano yung nasa isip mo nun, ba't nagtiwala ka sa CFD? Yun ang nasa puso ko bro Sabi ko, wala yan bro. Ano yan? Mga CFD naman yung mga natin. Hindi naman tayo yan. So, ibig sabihin, by all honesty talaga, malinis ang iyong intention sa pagpunta doon. Opo bro. Okay. Question ko muna brother Jared, kasi hindi kita makausap ng matino nung mainit pa yung puso mo nung before ka pa pumuntang Bohol Question ko, ano ang nag-udyok sa iyo na talagang dumayo sa Bohol para sa debate? Katotohanan ba talaga o gusto mo lang kaming yabangan? Ano ba talaga? Katotohanan bro, kasi naghahanap rin ako ng katotohanan. Yun, sabi ko na Nandun yun sa 4:1 ng unang 1. Subukin ninyo ang espiritu kung ito'y sa Diyos. Nakita ko, naramdaman ko, pagkakalabon ko sa Diyos. No choice na. Manib ka.
Amen, Okay. amen. Praise So, the Lord. next question ko sa iyo, Brother Jared, no? Based kasi ito sa experience mo, siyempre gusto ko malaman ano yung tawag dito, yung bang reaction mo nung nakita mo si Brother Jando. Kasi siya yung talagang mainit mo na nakatunggal isa dito sa live eh. Ano yung reaction mo nung nakita mo si Brother Jando? Na nagulat bro, tsaka natuwa. Kaya Hindi, nga hindi lapitan pa yun sa ako. hindi pa sa kasi nakita ko before sa debate, nagkita na kayo eh. So ano yung first impression mo kay Jando nung makita mo siya before yung debate? Ano bro, natuwa. Natuwa ka? Ano ba, hindi ka ba Natuwa. natakot? Hindi ka ba nangamba na baka suntukin ako nito kasi ang tapang nito sa live? Ano man? Hindi bro, kasi paglabas ko, kagigising ko lang kasi nun tsaka nung Ah, kasama ko. Pagsilip ko ng bintana, uy bro, si Jando, nasa labas. Lumabas kami, nilapitan ko. wala bang yung tinatawag kong sa baga sa mag-ama paluksong dugo ba? Wala bang ganun? Na parang may Wala. luksong dugo na parang gusto wala naman. And then, doon na sa debate, dandanin natin, doon na sa debate, ano naman ang impression mo doon sa lugar, doon sa mga tao, at doon sa moderator? Ano yung impression mo? Yung impression mo sa lahat ng mga nandun? Baka baka ambangan ka or baka pagtutulungan ka? Ano ba ikwento mo sa amin yung impression mo? Yun, nung una bro, yun rin ang nasa isip ko. Tas nung nagkainit-initan, Hmm. ganun, na medyo na ano ako, nabahala. Pero nung pagtapos, Nabahala. wala bro. Welcome na welcome. Yan, Talagang yan nga na. sinusunod yung nasa 544 Book of Matthew. Naibigin ninyong inyong kaaway. Ang galing mo talaga sa talataan, So, pero, mayroon akong personal na question sa iyo about doon sa nangyari, yung sinigawan ka ni Brother Paul. Actually, kahit ako, nabahala ako doon nung sinigawan ka. Ano naman ang naramdaman mo nung sinigawan ka ni Brother Paul? Pati yung isa mong kasamahan na halos paalisin na niya kasi gusto na makisali sa debate. Kayo lang dalawa dapat. Pero gusto niyang sumali. Kaya tuloy na sigawan din siya ni Brad Paul. So ano ang naging reaction mo doon? Ano yung naging na-feel mo nung sinigawan ka ni Brad Paul? Nangilabot ako nung bro Nangilabot Lamig ng ka. kaway ko yun Pero bro, biblical yun. 58:1 ng Isaias, sigawan nyo ang mga tao na lumalabag sa salita ko. Pinapasigawan talaga kayo. Pero ngayon naman, kay Jando naman, doon sa debate ni Brother Jando, so ano ang masasabi mo sa argument, the way mag-argument si Brother Jando in person? Kasi iba yung sa live, iba yung sa person. Ano yung commentary mo sa the way si Brother Jando magtanong sa iyo, the way si Jando sumagot sa mga tanong mo in your personal opinion? Ayos naman bro, kasi talagang handa sumagot gaya ng nasa 3:15 ng unang Pedro. Talagang, ayun kasi, ang unawa ko dun sa 3:15 ng unang Pedro, na inyong Mm. sambahin si Kristong Panginoon na inyong buong puso. Ibig Mm. sabihin, yung karapatang pagsamba kay Kristo sa panahong Kristiyano, yung handa kayo sa pagsagot. Nagugulat ako, yung mga tanong ko nasasagot At wala saka na nga ako sinabi din naman maisagot doon alam ni yung Pedro Bro yun. Jando yun. At sinabi din naman ni Pedro yun doon sa 3:15 ng unang Pedro, di ba, na maging handa kayo sa pagsagot. Pero mayroong kasamang pag-ibig, pagpapakumbaba. Kaso medyo mainit kayo, walang pagpapakumbaba doon kasi talagang nag-eye to eye contact na kayong dalawa Ikaw din, may patuturo ka na nalaman no? So medyo andun pa rin yung tapang mo. Believe ako sa'yo, sabi ko, wala talagang takot tong si Jared. May talaga to, may dugong bughaw to. No, mamatay na kung mamatay. Ganun ba? Pero, after naman ng debate, Brother Jared, ano naman yung naging ng kalooban mo ba? After ng debate, naging kampante ka na ba? Or may pangamba ka pa rin after ng debate? Ano ulit bro? Ano Medyo- yung feeling mo naman after ng debate? Na after ng debate, so ano yung feeling mo? May pangamba ka pa rin ba na ito tapos na yung debate? Ano kaya mangyayari sa amin dito? May ganun ka pa rin mga nasa iyong isip na naglalaro? Wala na. So, Wala. ibig mo sabihin, sige bro. Katunayan bro, inaya pa nga kami ng Jollibee niyan Bro Jando Si Jando ang nagyaya sa inyo ng Jollibee. Mabait talaga si Bro Jando. So yung nawala tuloy ako sa tanong ko, ibig mong sabihin,
may tiwala ka na after ng debate sa mga tao na nandun. Nawala na yung agam-agam mo na Oo. pangamba na wala na. Opo, Okay. bro. So Kampante after na ng 100. debate, ano ba yun? Direkta na kayo hinati doon kina Brother Carloy o mayroon pa kayong kwento-kwentuhan or may pinuntahan pa kayo? Yung isa kasing kapatid, si Amek, bro Amek, yung galing SDA. Oo. Yun ang sumagot sa pamasahe namin. Sabay-sabay kami sumakay sa tricycle pag-uwi. Tapos Mm. pagtapos no, nagkwento-kwentuhan kami. Tapos kinausap ako nung isa. Yung tanong ko, yung tungkol sa alak, nasagot eh. Nagsitas ako sa 6.9 ng unang Korinto. Ang ibig sabihin pala nun, yung mga paglalasing, yung sobra-sobra na salita. Ngayon, yung Mm. sinasabi naman ni Pablo kay Timoteo, uminom ka. Ano bang talata ulit yun? Ng kaunti. O ng Timoteo Uminom ka ng 5:20. kaunting alak para sa iyong Uminom ka ng kaunti aba, para sa... pinaiinom pala ng alak si Timoteo. Dahil konti lang kasi kasi masakit yung sikmura. Oh. Paano kung hindi masakit yung sikmura? Ilan pa Hindi kayo marami-rami. Ayun na nga. Di ba? Pero, um, so, nung umuwi na kayo, dyan na, paano pala kayo? Paano, kasi yung ni-live ni Brother Rosby, yung yung conversation nyo ni Brother AJ Bohol, Alan Javier, ano ang simula nun? Bakit parang biglang nagkaroon kayo ng sharing? Ano yun? Anong unang nangyari? Kasi hindi na na-record eh. Saan doon, bro? Yung Doon na sa bahay ni Brother Kaloy, nung nag-usap-usap na kayo. nagkwento-kwentuhan kami, bro. Tapos yun, nakarating sa ganung topic. Nagkwento-kwentuhan kayo dahil hanggang sa nakarating doon. Okay, okay. So, actually, halos lahat kami nakarinig na doon sa conversation mo. Sabi mo, naliwanagan ka sa iilan na paliwanag sa'yo ni Brother Alan Javier or AG Bohol. Sa lahat ng explanation niya sa'yo, bro, mayroon bang nakapagbigay sa'yo ng ng para bang okay, sa debate nyo, sa debate mo kay Brother Paul Alima at kay Brother Jando, may natutunan ka ba sa kanila o na nakapag-enlighten sa'yo na parang tama yun? Meron o ikaw na magkwento sa amin kung meron ba? Bro, yung kay Brad Paul Alima. Mm. Kasi alam mo naman na yung gitna pa lang ng diskusyon, ayoko lang umamin eh. Oo. At Kasi saka natalo ka talaga doon kasi umano ka sa yung yung mababasa ba o wala, tinanggap mo tapos walang nabasa, talo ka talaga doon, bro. Kahit sino pa Kasi pati ka ba hindi dyan, naman talo ka talaga, rin. eto bro, hindi naman talaga tao yung ipinanganak ni Maria, letra por letra na eh. Dahil yung haing katawan na nasa sinapupunan ni Maria sa 5 ng Hebreo, yung nasa loob nun, 2.9 ng Kolosas, yung pagka-Diyos o yung kapuspusan ng pagka-Diyos. Nagtao kay Brad Alima, kasabay ba ipinanganak yung pagka-Diyos? Hindi ko na masagot. Bakit? Kasabay naman talaga eh. Kasabay naman talaga. At kung babasahin mo yung sinabi ni ni St. Paul sa unang Timoteo 3:16, bro, napakalinaw yan, sabi ni St. Paul. God manifest in the flesh. Diyos mismo ang naging tao. Yan, sinabi yan ni St. Paul, King James Version, basahin mo yan. God manifest in the flesh. Diyos talaga yung naging tao. Hindi yun tao lang na pinasukan ng Diyos. Hindi ganun. Diyos yun na naging tao. Okay? At doon na, bro, doon na sa before kayo matulog, nung nag-explain si Brother AJ sa iyo, naman, 'di ba, may natutunan ka. So nung after ng lahat ng 'yun, after ng debate, after ng explanation ni Brother AJ, yung debate niyo kay Brother Jando, kay Brother Alima, nung matutulog ka na, nakatulog ka ba agad? Opo bro, ang himbingan ng tulog ko noon eh. Muntikan na nga kami maiwan ng flight nun bro. Buti ginising kami ni Brad Kaloy eh. Okay. So, idirekta ko na. Ngayon na nandyan ka na, ano yung nasa isip at sa puso mo ngayon, bro? Saan po, bro? Ikaw, ano yung mga realization mo sa nangyari sa pagpunta mo ng Bohol, pakikipagdebate mo kina Brother Jando, usap mo sa mga Catholic faith defenders doon hanggang sa ikaw umuwi. So, ano ngayon ang nasa isip at puso mo kung babalikan natin yung time na naghahamon ka hanggang sa ngayon? Ano na ngayon ang tumatakbo sa isip at puso mo? Pagsisisi bro, dahil doon sa mga sinabi kong panguusig sa Iglesia Katolika. Parang si Apostol Pablo sa 1:13 ng unang Timoteo.
Na bagamat ng una, ako'y naging mamumusong at manguusig, Mm. ngunit kinahabagan ako ng Diyos. Dahil yun, ginawa ko sa hindi pagkaalam at kawalan ng pananampalataya. Wala akong pananampalataya nun, kayabangan yun eh. Hindi na ako magtataka, kasama ako dun sa sinasabi ni Timoteo sa ikalawang Timoteo 3:1. Pero hindi ako maniniwala dyan, bro. Kasi bakit ka naman magsisisi, isa puso't isip mo, iglesia ka ng Diyos eh. Ba't mo naman pagsisisihan ang mga taong sa isip mo ay nasa mali? Ba't ka naman magsisisi? Paano nangyari na magsisisi ang nasa tunay na iglesia? Paano yun? Kaya nga ako nagsisisi, bro, kasi wala naman ako sa tunay na iglesia. Ayun! Salamat, bro. Gabriel, Unang-una, bro, walang trace yung iglesyang kinaaniban ko. Kung amen. back to history tayo, Correct. walang kumpletong trace na ito nanggaling sa apostol. Kumbaga nagpasa lang, i-claim lang, gaya ng sinabi ni John sa description, self-proclaim lang. Kumbaga Correct. colorum, sulpot, ang una kong nakita. Yes, actually, hindi naman kolorum kasi naka-rehistro naman sa SEC pero hindi tunay. John Ray, Yes, brother Jando. actually, nung sumagot siya nun, talagang tumalon ako rito eh. Okay, tuloy lang kayo. Oh, Tuloy yes, lang kayo. brother Jando. Ako ang mag-i-interview sa kanya, no? Kasi, isa pa, brother Jared, no? Kasi narinig ko doon sa interview sa'yo ni AJ Bohol, na nasabi mo, Katoliko ka pala, bro Jared. Ikwento mo nga yung buhay mo. Opo, bro. Kasi, laking Katoliko kami. Yung lola ko, yung mama ko, lahat sila Catholic Church. Ngayon, kaya ako naanib sa mga sulpot ay ng iglesyang nitukod ni Manalo. Naakay ako. Gaya nga nung sinasabi ni Apostol Pablo sa 4:17 ng Galacia, na merong nagmamalasakit sa inyo, hindi sa mabuting akala. Kaya naakay ako dun sa hindi mabuting akala. Subalit ang ibig nila'y ihiwalay kayo. Saan? Dun sa tunay na iglesia, at yun ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wait diba? lang. Parang hindi kami handa dyan sa revelation mo na yan. Hindi pa kami handa. Bro Dinadanda John Ray, ko nga eh. dapat handa ka. Muli ako napatalon dito. Kaya nga, brother Jando, kahit ako, totoo, hindi ako handa. Kaya nga, ang strategy ko, dinadandahan ko. No? Dinadandahan ko para hindi tayo magulat lahat. No? Ayaw naming tumalon, bro. Agad. No, tulad na ginawa ni Brother Jando na parang tatalon. Ayaw naming tatalon. Gusto namin, Pamukha ko, bro. oo, ang gusto namin dito, manasam namin yung kaligayahan baga ng dandahan para walang mahulog sa bangko. So, Katoliko ka, yung mga magulang mo Katoliko, ibig mong sabihin, ikaw lang yung naanib sa iba, bro, sa ibang pananampalataya. Sabi mo nga sa Manalo, so naging iglesia ni Manalo ka muna? Opo, bro, at sana magbabalak na maging manggagawa dyan. Katunayan, naka-ready na nga yung pang-tuition sa New Era. Ay, gayon? Tatapusin ko lang itong senior high school. Kaya kada linggo-linggo, nandun ako sa tuluyan ng mga manggagawa. Nag-aaral kami ng Biblia. Una-una, Ilang taon ka na ba, naging Jared? kalihim ako. Sige, bro. Ilang taon ka na? 17, bro. 17 ka. Ilang taon ka na 17, sa Iglesia ni Cristo? Ano ako nun, bro? Bale, naanib ako doon 13. Kasi 12, nagbabautismo na. 13, nasama ako sa doktrina noon. Ganun. So, 13 ka. Kabata mo pa, ano? And then, talagang nagbabasa ka na ng Bible noon. Nung hindi gaano, bro, kasi Hindi pa. meron naman nagdodoktrina sa amin. Tsaka ang alam ko lang na sitas noon, D6 ng Roma, 8:40 ng 1, 17:3 Okay. ng 1. Okay. So, yun ang journey bro, mo. meron nga akong video dyan sa Meron akong video dyan sa YouTube nung INC pa ako eh. Tindigan ko yung aral nila noon. Okay. So, yun ang naging journey mo sa INC. Paano ka naman napunta kay Soriano? Paano nangyari? Doon naman yung sa MCGA Cares, and nakinig ako ng mass indoctrination noon. Tapos yun, pala ko, totoo na. Kailangan pala ng mas malalim pang pag-aaral. At yun nakita ko dito sa Catholic Church.
Wag mo kaming biglain. Wait lang. Wag kang excited. Mas excited ka pa sa amin eh. Ano? Tagal yung ngiti eh. ang, ang, ang tanong ko muna ba, Jared, anong reaksyon ng mga magulang mo nung nalipat ka sa ibang sekta? Wala ba silang reaksyon? By the way pala, yung mga magulang mo ba, deboto o hindi? Hindi naman gaano bro, mga inactive sila na Catholic. Inactive, yun lang. Oo. Okay. So sa ngayon, wag mo sanang mamasamain. Buhay pa ba mga magulang mo or ano? Buhay pa bro, yung kaso yung tatay ko pinagpahinga na Pinagpahinga. noong 2019 Mm. na dengue. Okay. So saan ka pala nakatira ngayon, sa magulang mo pa rin? Sa lola ko bro. Lola ko lang. Sa lola. Mahal na mahal ka siguro ng lola mo, no? Kasi talagang pinayagan ka pumunta ng bulsa sa bata mong yan. Pinayagan ka para lang makipagdebate. Ano yung naging alibay mo sa lola mo para talaga makaabot ng Bohol? Nga po, debate bro. Okay Wow. naman daw. Ano Okay religion ng lola, bro? Catholic bro. Mga ano sila. Ginamit Bro, yun ng Bro Diyos. Jared, nabautismohan ka ba sa sa Iglesia ng Diyos ni MCGI? Hindi. Nabautismohan bro. So umalis ka sa INC, pumunta ka sa MCGI. Yun ang huli mo? O bakit Iglesia Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ang pinangaral mo? Paano nangyari yun? Kasi yun ang ipinangaral ni Eddie Soriano nun bro eh. Hindi naman na itinitindig ni Daniel Rason dahil nagturo ng katitisuran. Pag katitisuran na yung aral, sabi ni Pablo 16:17 ng Roma, alisan mo na o magsilayo kayo sa kanila. Correct. Oo, tama. At bukod doon, sa 12:9 ng Roma, makisanib kayo sa mabuti. At isa doon yung Iglesia Katolika. Kaya nga So, nandito ako kayo mga brother. ibig mo sabihin Bro Jared, MCGI ka ngayon at nung nakikipag-debate ka, MCGI ka pero Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ang pinapangaral mo, pero MCGI ka member ngayon kasalukuyan. Ako bro. Talaga MCGI pala, kasi kala ko 'di ba mayroong ibang sektang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus din dati? 'Di ba may ganon? Hindi MCGI, tama? Meron bro, yung kay Nicolas Perez. Nicolas Perez, kala ko yung Nicolas Perez ka. So, MCGI ka rin pala, kaya lang inaano mo lang yung kay Nicolas Perez, parang ganon. So, ganon pala yung aral ni Eli, parang malabo. O, dalawa yung ano niya. Malabo naman talaga yung aral niya. MCGI kasi pinangaral mo, nagtataka ako. Tapos, kay Nicolas Perez yun eh. Pero talaga MCGI ka pala member, para malinaw sa mga ano. So, MCGI member ka talaga ngayon, tama? Kasalukuyan. Tama bro. Kaso inactive na rin ako, gawa nga ng mga katiwalian na nangyayari dyan simula nung nangasiwa si Daniel Rason. At alam ni Cabornok yan. Alam ng mga ex-MCGI yan na umanib sa Iglesia Katolika. Okay, so Brother Jared, no? Since pinapatalon mo na kami, so didirektahin ko na. Kasi ang tono ng iyong pananalita, bro, parang gusto mong magkatoliko? Ano ba? Parang ganon? Ano ba? Babalik ka ba sa katoliko? Kasi sabi mo katoliko ka eh. So babalik ka sa katoliko kasi parang the way yung ano ng mga pananalita mo eh parang ina-accept mo na yung katoliko, bro. Ano ba? Pero Pwede mo ba bago kaming yun, bro. mapaliwanagan, Brother Jared? Bro, bago mo sagutin yan, bro. Brother John Lo, wag kang magsayaw, bro, ha? Sige. Sige, Brother Jared, ulitin ko, Brother Jared, no? The way ka kasi magsalita, bro, no? Actually, yung mga viewers namin, napapatalon din, na binabasa ko yung message nila, may gustong tumalon. Pero, ito nga yung tanong ko sa iyo, bro, kaganina, no, na ano yung discernment mo after ng debate? Nasabi mo naman na nagsisi ka. So, yung pagsisisi mo, nag-lead ba yun, bro, ng konklusyon na ang Katoliko talaga ang tunay, bro? Opo bro, kasi traces lang, may trace yan eh. Hindi lang maging sa Biblia, kundi maging sa mga referensya at history. Correct. Then, Ngayon, gaano naunawaan ko rin kay Jando yung nasa 4:6 ng unang Korinto. Ano ulit yun, Brother Jando, yung tinutukoy doon na huwag higit sa mga bagay na nasusulat? Ay, babasahin natin. Tanak ang binabanggit doon, Tanak. Tanak sa Complete Jewish Bible yun. Tanak yun.
Ayun. Taanak pa lang yung sinasabi doon. Hindi naman pala yung ano. Old Naloko Testament na. yun, bro. Old Testament. Kasi Old nung panahon, Testament lang. ng panahon na nangaral sina Pablo, bro, wala pa namang Biblia na katulad ng dinadala natin ngayon. Ano pa lang yun, yung Old Testament. Actually, kung palalaliman mo yan, yung Septuagint version ang ibig sabihin doon. No? Kasi yun naman ang ginagamit ng mga apostol. Kung titingnan mo ang commentaries ng mga scholars, Septuagint version na ginagamit ng mga apostol ni ang ating Panginoong Jesucristo, Septuagint. Pero, yes, Nandiyan Father na eh. Jondo. Inaamin naman yan ng ng mga saksi ni Jehovah na ang Septuagint ang ginagamit ng panahon ni Kristo. Yes. Sa ano ito, dito, mababasa mo yan dito sa yung yung History of the Bible na na mura lang yan eh. Nasa ano yan Ito, pakita ko. o nandyan, ito. nakasulat yan dyan. Ayan sa kanilang Watchtower. Watchtower, February 1, 1989, page 29. In the third century BCE, Jewish scholars in Alexandria, Egypt, produced the Greek Septuagint version of the Hebrew Scriptures, which came to be used by Greek-speaking Jews all over the world. In time, the Jews stopped using it, but it became the Bible of the early Christian congregation. When Christian Bible writers quoted from the sacred Hebrew Scriptures, they used the Septuagint. At nandito yan no, nandito sa alam nyo itong libro na ito, The Origins of the Bible, ang sumulat dito puro Protestant. Protestante lahat ang sumulat niyan, walang Katoliko na sumulat dito. Pero pinatunayan sa Biblia na ito, sa basahin na ito na yung Septuagint version gamit-gamit ni Panginoong Jesucristo, binanggit yan dito, bili kayo nito. Mura lang to, nasa Lazada ko nabili yan eh. No, so Brother Jared, direktahin ko na kita. Kanina kasi bro, kumalat sa FB, no, lalong-lalo na si Brother Amik, yung nakasama mo na si FD na nagkatoliko din, kamakailan lang, na sabi niya, tumawag ka raw sa kanya dahil gusto mong magkatoliko. Pwede mo bang bigyang linaw ito, Brother Jared? Kasi si Brother Jando, nung narinig niya to, ayaw niya maniwala. So mas maigi sa'yo manggaling mismo para yung mga agam-agam namin, matuldukan kung totoo ba o hindi, Bro Jared. Ayun lang. Nawala Si Jared. Nawala sa linya. Baka babalik yun. Hindi, Andyan bro, nasa hasta linya mute bro. siya. Mute ka. Hello, mic check. Ayun. Hello. Ayun pa. Na-mute ka. Nakabit pala. Bro JD, pa-host na lang bro. Si Bro Jared. O, i-cause mo bro. Hello. So bro Jared, ulitin ko. Kanina lang no. Actually galing ako trabaho noon. Pagod na pagod ako. Gusto ko nga masanang umidlip saglit. Pero nabasa ko sa post ni Brother Amik, no, kasama mo sa tricycle na sinasabi mo, siya mismo nagsabi na confirm na as of this day. Sabi niya, as of this day, February 26, 2025, through video call na ikaw daw, Brother Jared, magbabalik Katoliko. So, pinag-usapan din namin ni Brother Jando to bago mag-live. Pero ayaw maniwala ni Brother Jando kasi nga, iba daw talaga yung aura mo. Grabe yung galit mo sa Katoliko. So, para alis yung mga agam-agam, kasi kahit dito sa live ko, maraming nagsasabi na ingat daw kasi baka daw katulad ni Didmar Santiago, no? So, para mawala yung mga agam-agam, Brother Jared, pwede mo bang bigyan ng linaw o tuldukan ang balita na ito kung gaano ito katotoo para naman hindi rin kami umasa, Brother Jared? Ito bro, saksi naman ng Diyos dito dahil siya naman ang gumagawa. 2:13 ng Pilipos. At siya rin ang umaaring ganap. 8:33 ng Roma. Totoo yun bro, confirm. Na? Babalik ako sa Katoliko ng buong puso ko. Okay. Dahil yun naman ang utos bro. Ano ang magiging step mo sa pagbalik na Katoliko? Kasi bro, ang pagbalik sa Katoliko hindi naman dahil sinabi mo lang na babalik ka, maniniwala na kami, no? Hindi dapat gano'n. May proseso yan ka. May proseso yan. Kahit si Brother Amik, pero iba yung sa inyo ni Brother. By the way pala, binyagang Katoliko ka bro? O may baptismal ka ba? Baptismal certificate na mahanap?
Meron bro, nasa birth certificate ko yan, Catholic ka nakalagay. Catholic ka talaga, okay, no? So, iba kasi ang sa inyo ni Brother Amik. Si Brother Amik kasi, talagang CFD is DE yun. Kaya nung nagkatoliko siya, dumaan siya ng adult catechism. And then, long process yun, at then, saka siya bininyagan, nung talagang buo na niyang tinanggap yung pananampalataya. Yung sa'yo, so, kinakailangan niya ng guidance ng pari, no? So, question ko, para mapatotohanan mo yung pahayag mo yan na ngayon, ano ang magiging hakbang mo para talaga mapatunayan mo sa amin na magkakatoliko ka? Ano ang nasa isip mo ngayon na gagawin mong hakbang para mapatunayan yan na magkakatoliko ka? Siguro bro, magkumpisal o humingi ng tawad sa Diyos sa mga nagawa kong pang-uusi. At pagtapos nun, magpatuloy. Amen. Gaya ng sinasabi ni Apostolo Pablo sa 2:12 ng Pilipos, na lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Bilib ako sa'yo kasi every time nagsasalita ka, may talata talaga no na, talagang parang walking Bible ka yata, no? Ano yun? Pero maganda yung sinabi mo bro na lalapit ka sa pari, no? Pero wag mong gawin yung direkta sa Diyos, no? Kasi hindi yan doktrina ng simbahan na dedirekta tayo sa Diyos. Pwede tayong manalangin sa Diyos kapag nasa estado tayo ng grasya, no? Pero sa ngayon hindi mo pa mauunawaan yan. Dahan-dahan mauunawaan mo yan lalo na pag uma-attend ka na ng mga CFD formation. So, una dyan, siguro tama yung sinabi mo na lalapit ka ng pare, no? Ipahayag mo sa lahat ng pare. Bago ka muna magkumpisal, kausapin mo muna yung pare ng personal. Parang hihingi ka ng ano ba? Rice. Parang may kausap pa yata siya. Bro Jared? Okay na. Ah. Okay na bro. So, parang manghihingi ka ng ano Bro Jared, ng tawag dyan, yung ano sa pari nyo dyan, yung pari nyo dyan, sino yung pari nyo dyan sa paris nyo, na makausap mo siya ng personal. Hindi muna yung confession, kausapin mo muna siya, magpahayag ka ng saloobin mo about sa journey mo, sa faith, at about sa pagbalik mo sa Katoliko. And then, kung ano yung sasabihin niya, gawin mo yon next na yung confession. Bro Jared, yun ang advice ko sa'yo kasi kinakailangan mag-guide ka din. So, Bro Jared, so narinig din namin na parang babalik ka sa Bohol? Opo bro, para mag-seminar sa CFD. Gusto mo kong mag-seminar pumasok doon? sa Kaso lang, CFD Bisaya yung para seminar nila doon. i-depensa yung tunay na aral. Bisaya yun doon. I-translate, i-Tagalog lang. Pag Mm-mm. nasa si Bro Jared, no? I-Tagalog para maunawaan niya. At talagang ipabalik yan sa Bohol para magkasama din nila ni Father Father. Darwin at ma-interview at magabayan siya. Yes. Swerte mo, Brother Jared. Mas una mo pang makita sa personal si na Brother Wendell, si Father Darwin. Ako hindi ko pa sila nakita ng personal. Kung sakaling makapunta na siya balik sa Bohol. Bohol, ako mismo pupunta din ako sa Bohol. Malayo naman Oh! Bohol, Mindanao. Pupunta ako. Alam mo ba, Brother Jared, ano si Brother Wendell, Bro Jared? Ano po bro? Siya ang Vice President ng CFD sa buong Pilipinas. Vice President yan. Swerte mo. Ang president na sa Davao. Ipapaalam ko to kay Father Darwin na babalik si Jared at pagbalik niya, darating din si Brother Wendell. Alam niya na Ano bro. yan, Sorry. At MCGI talaga. So from MCGI, dahil sa debate na nagbalik Katoliko, and kakaiba yon. At Bro Jared, may advice ko lang, wag ka munang pwede ka magsimba pero wag ka magsubo ng hostia dahil pwede ka magkasala ng sacrilege. So tama yung sama yung ni Bro Junri. Ang first step mo sa simbahan Katoliko, wag ka munang magsubo ng hostia. So confession, yes. Ask the priest for advice and for confession. Ang ginawa mo kasi apostasy yun, pagtalikod.
No, at marami pang kasalanan na nangyari diyan. At sa itanong mo kay Father kung ano pa yung mga kasalanan na ano, pero one of the greatest sin na ginawa mo is pagtalikod, apostasy. At yun nga, yung paglapastangan sa simbahan. Napakalaking ano yun, no? Napakalaking kalapastanganan yun sa ano, no? Against the church. At pera pa yung mga pagbibintang, paghahatol, yung hatred mo. Napakarami yan, may 7 deadly sins, napakadami niyan. So, yung may advice ko sa iyo, sa amin dito, wag munang magsimba ka, pero wag ka muna mag-receive ng communion. Ang first step mo, actually, wag muna yung pagiging ano mo, okay lang yon, but dapat agad-agad na kagad yung pag-ano mo kasi importante yung confession. Wag i-ano mo muna yung debate na naman yan. So, importante maano na yung ano mo, makompleto na, mabalik ka sa simbahan dahil di natin alam. Bukas makalawa kung buhay pa tayo. Wag ka muna mag-focus doon, CFD. Ang dami naman sa online yan, baka in case gumastos ka. Pero kung may pera ka later na yan, but for us you have to go to confession as soon as possible para later on makasubo ka na ng banal na ostia. Amen. Dahil, kasi yung banal na ostia, kapatid, tandaan, that's Jesus. At yun ang pinakamahalaga. Kaya nga highest form of worship, no? Biblically, may altar, may pare. Sa inyo, wala dyan. So, doon pa lang makikita mo. So, wag muna yung mag-focus ka sa confession dahil di natin alam. Walang nakakaalam kung ano, no? Go to priest as soon as possible, and then pag nag-confess ka na, pag sinabi niya pwede ka na mag-communion, yun, saka mo i-next mo na lang yung pag-aaral mo pagiging apologist mo or CFD, kapatid. Advice lang. Yes, mas importante talaga, Brother Jared, kasi talagang ikaw mismo ang lalapit sa simbahan. So, need mo talaga na makausap yung pari nyo dyan, no? As soon as possible, makausap mo siya. Ikwento mo lang yung journey mo, and then gusto mo nang bumalik sa simbahan. And then magpapakonfess sa'yo yan, ipapakonfessal ka niyan para mag-guide ka rin niya. No? So, yung pabalik mo sa Bohol, sa susunod na yun, mabilis lang yun. Madali lang yun actually. No, yung pag-take mo ng mga seminars, madali lang yun, bro. Tutulungan ka namin, lalong-lalo na may punto por punto. So, walang problema yon. Unahin mo muna yung journey mo pabalik talaga, makabalik ka sa simbahan. No? Na sabi nga ni Brother Angel, tuso kasi ang kaaway natin, bro. Tuso balik siya kagad sa sacrament. Yes. Sa sacrament, mga sakramento ng Diyos, confession, Holy Eucharist. Dahil yung CFD medyo pride na naman ang aano sa iyo diyan, wag muna agad-agad, no, kasi Bro Angel, Bro John Ray, Bro Angel. Bro. Good news tayo, bro. Dahil po sa balitang nangyari po, sasadyain po ni Reverend Father Darwin Gitgiano papasok po sa Zoom ngayon. Oh, mabuti. Yan. Abangan natin, papasok si Father Darwin. Opo, nag-usap po kami makakausap niya si Brother Jared. Sige, ating abangan ang pagpasok ni Father Darwin. Abangan po natin. Malaking issue yan sa buong mundo, buong Pilipinas, MCGI. Yes. Bumalik Extend sa muna tayo. Hindi natin napansin yung oras, pasado na last 10. Actually, Brother Angel, si Brother Jared, malakas ang impact nito. Bakit? Kopyang-kopya niya si Soriano. Oo. Yun ang appeal niya eh. Ang appeal ni Brother Jared, hindi talaga may pagkakaila na magaling siya sa Biblia, sa talataan. At yung estilo ni Soriano, yun ang nakuha niya eh, kung paano si Soriano bumanat. Ganun yung ano niya, yung pinakikinggan ko siya nung na-tiyempoan ko yun, yung huli nila ni yung talatang pahayag 1:3. Natawa ko doon. Yun din ang ginamit. Dapat may yung kay Garza ba yun? Yung magaling na naka-debate ni Bro Eli Soriano. Ginamit din yan. So in-apply niya sa sarili niya. Alam mo yun, pahayag 1:3, Bro Jared, di ba? Ginamit mo yun. Mapalad ang bumabasa, tama? Tama, bro. mapalad na bumabasa sa aklat na ito sa Revelation na yun pumupunta. Ginamit yun ng inano niya sa buong Bible yun, mali. So, unang-una, mapalad ang bumabasa at nakikinig sa tunay. So, hindi ka mapalad kung nakikinig ka sa false prophet pa rin, tama? Tama.
Oh, anong nangyari kasi tinanong ni nung ma-share ko lang sa inyo. Ginamit 'yon ni Bro Eli. Pinaliwanag ni Garza yata 'yon, no, sa ng ano Holy Name of Society CFD. Ang galing noon, eh. Matagal na yung video niyo, yung nakasalamin. Tinanong, dapat may magsusugo, ganito, ganon. Sabi niya ganon, ikaw, sino nagsugo sa'yo? Sabi ganon. Ang agad-agad, parang si Bro Jared, natawa ako doon, naalala ko si Bro Eli. Eli yung dating, sabi niya, 1-3 ng pahayag. Ayan na naman, mapalad. Sigawan naman ng mga MCGI, hindi nila naintindihan ng konteksto. So, i-share ko lang yun. Natawa Bro ako doon. Angel. So, Bro Aljan. Bro Angel, Bro Jared, ipaparating ko lang sa iyo bro no na mula po sa mga naka-follow sa akin sa comment section ko. Ngayon pa lang bro, humihingi sila ng paumanhin sa mga nasabi nila sa iyo. Bro, ayun daw po. Humihingi daw sila ng paumanhin bro, sana tanggapin niyo daw po.